Kilalang kontratista si Congressman Edwin Guardiola bago... Paldong kontratista ang masaklap pa magpamilya. Ubos ang kaba ng bayan. Bago po ang lahat mga kabisdak, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Grabe na talaga guys itong korupsyon under Marcos admin. Malalang malala na ho. Mukhang mahirap na po ito mapigilan eh. Muntakin mo mga opisyal ng gobyerno, mga kongresista, mga mambabatas. Heto, sangkot sa malasindikatong flood control projects under Marcos admin. 1.2 trillion po ho ito. Pag-usapan po natin itong CWS party list na paldong-paldo ang pamilya niya pagdating sa kontrata. Tumiba ho ng 16 billion pesos. My God! Ayon po mismo sa ulat ng Rappler ha. Ayan ha. Manigurado tayo, baka makasuhan tayo ng mga buhayay. Ito, legit na kontratista talaga ang kongresistang ito. Kaibigan. Kakampi. No? Ni tambaloslos. Grabe. Lahat po ng mga dumidikit kay tambaloslos na mga kongresista, lalo na pag ikaw ay kontratista, paniguradong paldong-paldo ka. Oh, ito, pakinggan po natin itong balitang ito tungkol po dito sa CWS party list representative. Oh, ito. Grabe na ito, guys. Kung hindi mismong kongresista ang kontraktor ng flood control projects, kaanak naman nila ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Bilyon-bilyong pisong halaga na ng kontrata ang nakuha. Ang buong detalye sa agenda report ni George Cahiles. Kilalang kontratista si Congressman Edwin Guardiola bago siya sumabak sa politika. Bilang kinatawan ng Construction Worker Solidarity o CWS Party List sa Kongreso simula noong 2022. Mula taong 2000 hanggang 2008, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang kumpanya niyang JSG Construction Company ang nakakuha ng pinakamalaking public works contracts na nasa higit 5.7 billion pesos batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Sa parehong panahon, ang kumpanya naman ng kanyang kapatid na si Elmer Guardiola at asawa nitong si Elaine na E. Guardiola Construction ay nakakuha ng 2.3 billion pesos na kontrata. Hindi na rin iba sa kontrobersya si Guardiola nang kasuhan siya at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa hindi deklaradong pagbili ng luxury cars. Makalipas ang 13 taon, patuloy na namamayagpag ang mga kumpanya ng mga Guardiola. Sa inilabas sa listahan na flood control projects ni Pangulong Bongbong Marcos, 10 proyektong nagkakahalaga ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista sa mga lalawigan ng Batangas, Zambales at Surigao del Sur mula taong 2022 hanggang 2024. Ito ay ang Laurel Development Corporation na ang managing officer ayon sa listahan ng Philippine Contractors Accreditation Board ay ang kapatid ng mambabatas na si Irel Guardiola na ngayon ay Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas. At Newington Builders Incorporated na si Elaine Guardiola naman ang managing officer. Labas sa flood control projects, nakakuha naman ng halos 1.4 billion pesos na mga proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Guardiola sa 3rd at 4th Engineering Districts ng DPWH sa Batangas. Ito ay ang Newington Builders, ang Construction and General Trading Incorporated ng anak naman ni Congressman Guardiola na si Kim Esguerra ang nakalistang managing officer. Wow! At 3W Builders Incorporated na dating pangalan ng Laurel Development Corporation. Sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects, ipinanukala ni Senate President Chis Escudero na ipagbawal na maging contractor o supplier ang mga kamag-anak ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa akin,
Klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Maging si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsabing may mga ebidensya siya ng kickback ng ilang mambabatas sa infrastructure projects ng pamahalaan sang-ayon kay Escudero. Sa mga infrastruktura, merong mambabatas na dati ng contractor na naging contractor, ay naging congressman. So ang gagawin na lang nila, idadivest nila, magdadivest sila para mawala yung pangalan nila doon sa kumpanya. Pero sa totoo lang, sila pa rin yung nandun, pangalan lang ang natanggal. Meron naman dyan ng mga congressman na nagpapanggap na hindi sila contractor pero yung misis nila, anak nila, kamag-anak nila, contractor. Sinusubukan pang kunan ng panig ng Billionaire News Channel si Congressman Gardiola, mga kumpanya ng kanyang kamag-anak at DPWH hinggil sa issue. Grabe no, ito yung legit na magkamag-anak incorporated, parehong mga kontratista. Grabe no, yung kapatid, yung anak, yung asawa, dalawa pala yung kapatid niya no? O tingnan mo, yung kapatid niyang Alberto Gardiola, kapatid niyang si Eril Gardiola, yung asawa niya. So yung pinaka-latest, kasama pa anak. Ang tindi ng ano na to, ng kontratista na to. Nakukuha nilang mga kontrata, Central Luzon, Calabarzon, Negros Island, Eastern Visayas, Davao, Socsargen, at Caraga Region. Ganun ho ang kalakalan ngayon under Marcos admin. Tumutumpak talaga dito si Mayor Magalong. Mga kongresista na dati pa noon ay mga kontratista. So ngayon ho, tumatakbo sa pagkakongresista, tapos kunyaring mag-divest ng kanilang kumpanya, pero ang namamahala pa rin ay mga kamag-anak nila. Mantakin mo siya, merong 4 na kumpanya, kung hindi ako nagkakamali. 4 na kumpanya, hawak ng pamilya nila. Grabe ka kung ha. Talagang tiba-tiba na kung, masyado ng ano yan ha, kasakiman na yan ha. Kaya nga tama yung caption natin dito. Paldong, kontratista, pamilyang tumitiba. Naayon po sa Rappler mga kabisdak, ito may ulat po sila dito. Grabe mukha ni Tambalos-los dyan, oh. Gardiola clans DPWH deals hit billions after congressman wins. Nung nanalo lang sa pagkakongresista, bilyon-bilyon na ho ang kinita ng pamilyang ito. Yun yung nangangumasaklap, mga kabisdak. Hahayaan ba ito ng taong bayan? Mantakin mo dyan ha. Magkano na po inabot? Ito to construction company pa nga nakalagay dyan. Alam natin, 4 na ho eh. Sa Rappler po yan ha. To construction firms owned by Construction Worker Solidarity. Yan. Representative Edwin Gardiolas. Immediate family have secured whopping 16 billion pesos in combined infrastructure projects since 2023. The said amount accumulated only in the last 2.5 years. So 2 taon lang under Marcos admin, 2.5 year, tumiba na kayong pamilya kayo ng 16 billion pesos. 2 kumpanya pa lang yung sinabi. Yung ulat sa bilyonaryo, I think 3 kumpanya ho yun, sinabi niya. 3, 4 ba yun? Merong Newton Building Incorporated, Laurel Development Corporation, meron pa Isang Construction and General Trading. Merong bago, yung anak itong binabanggit ko. Ito yung sa kanyang 2
kapatid at sa kanyang asawa. Meron ding bago, yung anak niya, bagong construction company. Ito yung masakit ngayon. Under Marcos admin, talagang hinayaan lang nang magpinsang ito na itong mga buhaya sa Kongreso ay mabusog, yumaman at yumaman, magpapalaki ng tiyan. Kaalyado ni Martin Romualdez pa rin ito, kaalyado ng gobyernong Marcos. Kaya nga nalibadbaran ako yung mga sinasabi ni Bongbong na managot naman kayo. Hindi pwedeng kayo, dapat lahat kayo. Presidente ka. Alangan naman hindi ka managot. Alangan naman palampasin ito ng taong bayan. Ito ay kapabayaan. Negligence po ito ng Administrasyong Marcos dahil ang corruption issue sa ating bansa hinayaan at harap-harapang garapalan na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mantakin mo ito, magpapamilya ha. Magpapamilya, may anak ka pa, may asawa ka pa. Sana all. Nung nanalo lang daw, 16 billion sa 2 taon lang sa panahon simula nung 2023. Ganong katindi ang korupsyon pagdating sa gobyerno ito. O ngayon, sino ang managot? Alangan naman ang mananagot lang dito ay mga kontratista lang, mga kongresista. Ang mananagot dito yung nagbigay ng pondo. Ang mananagot dito lahat ng gobyerno ni Bongbong Marcos. At hindi po pwedeng papayag ang maraming Pilipino na ganun-ganun lang. Sasabihin, okay lang yan. Tapos lang yan. Sa kanila na lang. Ang tanga naman natin. Kailangan pumalag kasi bilyon-bilyon ang pinag-uusapan Yung 1.2 trillion pesos sa flood control projects under Marcos admin, pinaghati-hatian yan ng mga kongresista. Sa kanilang mga distrito, flood control projects pa lang yan. Ito mga construction company po ito, siyempre, nangungontrata pa yan ng ibang proyekto, hindi lang flood control projects, mga kalsada pa. Maraming pinagkakitaan sa DPWH. Dapat nga ang magtama talaga yung sinabi ni Senador Chis Escudero, magkaroon ng batas na bawal po sa isang kongresista na magkaroon ng construction company ang mga kamag-anak. At dapat bawal po sila tumakbo sa pagkakongresista kasi sila'y namumuaya lang. Sinisip-sip ang kaba ng bayan Kaya nga ako, dapat suportahan natin itong mga nagsisiwalat. Kagaya ni Mayor Magalong, na ngayon ay binibira naman ng mga buhayang kongresista. O tingnan mo, kagaya po itong si Pastor Dila. Hinahamon si Mayor Magalong ngayon. Binibira. Mag-apology daw. Ang tanong nga, hindi naman mag-apologize si Mayor Magalong. Kasi nga, may paninindigan. Mantakin mo ang pinag-uusapan dito. Prinsipyo ng isang militare at prinsipyo ng isang Pastor Dela. Pakinggan natin muna ito si Pastor Dela. Okay. So, una po sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Can you clarify that, sir? Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo po kay Mayor Magalong. Unang-una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Na sinabi niya, ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na nais tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na? Teka lang lakas naman ang abats ni Abante. Ano yun? Kayo yung inaakusahan dyan sa Kongreso. Tapos itong si Mayor Magalong may mga ebidensya. Kukunin nyo ang ebidensya?
Anong gagawin nyo sa ebidensya? Eh, di baka punitin ho ninyo eh. Baka sasabihin nyo po, piki ho ito. Ikabaro nyo yung inakusahan. Baka nga kasama ka pa, Pastor Abante dyan, sa flood control sa Maynila. Maynila ha, sa NCR, ang pinakamaraming flood control projects. Na panigurado, meron ka dito, Pastor Dela, oh. Tapos hingiin mo yung listahan ni Mayor Magalong, dokumento. Loko-loko rin, oh. Ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa pagdinig. Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng tri-committee, si Terry Ridon, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may just in case, no, na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang-unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng tri-committee na ipatawag siya. Opo, kasi nung huli... O, isasamon daw. So ngayon, pag isamon ninyo, ayaw pumunta ni kung Magalong, contempt ninyo. Tapos magpaano kayo ng warrant of arrest? Senate warrant of arrest. Ay, Senate, sorry, Congress. Congressional warrant of arrest. Ito na naman tayo. Yung kababalagan ng mga kongresistang ito. Bakit ba nanalo ito? Talo na ito, nanalo pa rin, oh. Hindi man taong bayan bumoto dyan. Si George bumoto dyan, Kumilik. Representative, Kumilik representative. Yan po yan. Tawag sa kanya. Tuloy, oh. Talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan eh. Hindi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Kung kasi itong si Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na, willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan. Bilang independent commission. Wala sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya. At sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron, alam niya meron siyang ebidensya, sabihin niya na, ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan, independent commission, tapos sino po yung mga miyembro doon? Kayo din. Loko, no? Tayo independent commission, bakit? Para si Magalong pupunta, sasabihin niya. Pero tayo pa rin miyembro. Independent body, dapat ang isang miyembro dyan, si Mayor Magalong. At si Mayor Magalong ang mag-iimbestiga. Samahan na yung ibang mga mayor dyan sa Maynila, lalo na si Isko Moreno, para malaman natin, Pastor Dila, kung meron ka bang kinikita dyan sa flood control na yan. Magkano? O baka naman, multo na naman yang galit na galit pa naman si Yormisco dyan sa Maynila. Kasi puro baha lang inabot eh. Nasaan yung mga flood control projects? So, napakadami eh. Sige nga, tuloy oh. po niya, ano yung next step ng Kamara? Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na. Sapagkat sinabi naman ni Congressman Terry rito na kung merong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan, imbestigahan na rin. Pero mas maganda siguro na magkaroon na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Independent commission na parallel sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it can be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House of Representatives, at pwede
independent commission. Buuin na po natin ito para matapos na. Mahirap po yung nalalagay lang sa media, parang missing sa bungero yan, nakakalimutan din pagkatapos. Kailangan tudugin na natin to, Greg. Kailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na eh. Ang taong bayan na ang ano rito ang talagang naguguluhan dito. Oo. Kaya dapat talagang ito ay tapusin na natin. Tapusin na natin kung ikulong na natin kayong lahat. Huwag kang mag-alala. Kung nagiging kongresista ka lang naman dahil sa kumilik eh. Pag si Inday Sara maging presidente, huwag kang mag-alala. Gagawa si Inday Sara ng prison na facility na kasya kayong lahat ng mga buhaya kayo, namumuhaya kayo sa flood control. Sige nga, tapusin na natin nang matapos kayong lahat. Ang yabang rin ni Abante, no? Parang gusto niyang ipalabas. Wala akong inalaman dyan. Wala akong mga kickback dyan. Malinis ang budhe ko, pastor ako. Parang yun yung ponto niya. Hindi maniniwala sa inyo. Malalaman din ang katotohanan. Ayun po kay Senator Lacson, baka may mga congressman talaga na madawit dito. Your reaction, please. Anong baka? Meron talaga. At ako, I'm open to that. No? Kung talagang sabi ni Senator Lacson, merong tawang dawit ng congressman dito, kahit ang mga senador, may dawit din yan. Labas na sapagkat wala namang kontraktor na gagawa ng ganyang mga bagay na walang politiko na nasa likod niyan. So naniniwala po kayo na talaga... Di, umaming ka rin, nakasabwat kayo dyan. So bakit kayo nag-imbestiga dyan sa Kongreso kung alam nyo merong mga politikong kasabwat? Dapat tumigil kayo, dapat magbuo na lang kayo, pinuporso nyo na lang yung independent body. At sabihan nyo po yung mga kasamahan ninyo, ako bilang isang pastor. Baka naman wag na tayo mag-imbestiga sa sarili natin kasi para tayong mga tanga. Gano'n na lang siguro. Sabi mo, pati mga senador, meron din. At hayaan na lang natin yung mga independent body, gagawa na lang kayo ng independent body na hindi konektado sa inyo. At ang dapat mamimili dyan siguro, husgado. Mga hurado siguro sa Supreme Court. Yung mamili sa independent body na yan. Para matuldukan ang issue sa korupsyon. Dapat din ang Supreme Court umintra na dito, makialam na rin sa isyong ito. Tuloy. Talagang may mga politikong involved at masasabit sa issue na ito. Meron talaga. Karamihan. Karamihan. Meron ding mga tinatawag na may project ang DPWH na walang politiko ang nagsasabi, no? Pero merong contractor nga sinasabi, pati mga politiko, contractor. So kaya sabi ko, yung mga contractor na binangkit ng ating Pangulo, meron yan sa likod ng mga opisyal ng DPWH, meron sa likod niyan ng kongresista din. Ng mga elected official, kinakailangan na pong i-reveal yan. Okay. Sa madaling panahon. Ito pong si Senate President Chis Escudero, nagpanukala po siya na dapat itong mga kamag-anak ng mga elected officials o appointed officials ay kung may kumpanya sila, hindi sila dapat maging contractor o supplier ng pamahalaan. Ano pong masasabi nyo dito? Dapat lamang, naniniwala ako dyan, dapat walang kamag-anak, asawa man yan o sino man yan, pinsan man yan, na dapat maging contractor dyan. Para talagang maging patas ang ating investigasyon dito. Pero susuportahan nyo yung ganyang panukala para may saibatas yan? Suportahan ko po yun. Maganda po yan na talagang dapat talagang walang kamag-anak ang involved dyan. Ang tanong namin kung may kamag-anak ka bang kung kontratista? So legit talaga. Hindi naman pwede nating itanggi na gaya itong kongresistang ito, buong pamilya niya, halos lahat kontraktor Lahat yan merong nasa likod. Mga kongresista, wag na po kayong magtanggi-tanggi dyan Aminin nyo na ginagawa ninyo yan. Maawa kayo sa taong bayan. Tama rin na naman talaga na magkaroon ng independent body kasi
kung sila po, mga kongresista, mga senador, ang mag-imbestiga, parang malabo kasi sabi naman ni sino yan? Si Pastor Dila. Kasama rin daw mga senador. Mukhang meron din mga kabisdak eh. So ano yun? Merong investigasyon sa Senado sa pamumuno ni Marcolita. Tapos may mga senador na sumasali sa investigasyon. Ano yun? Wala mima lang. Kasi merong isiniwalat si Lacson ngayon eh. Pati mga senador talaga daw kasama dito sa maanumalyang flood control projects. O ito, pakinggan natin ang balitang ito. Saan tayo lulugar nito? Nagbabala si Senator Ping Lacson sa kanya mga kapwa-senador. Anya, bukod sa mga kongresista, may mga senador din na sangkot sa mga questionableng flood control projects. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Hiniligtas sa mga senador sa bantang masangkot sa anomalyang flood control projects. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. May mga senador din kasing nagsisingit o nagsusulong sa amendments sa proposed national budget bukod sa mga miyembro ng House of Representatives. Sa ilang radio interviews, sinabi niyang posibleng nakikinabang ang mga ito ng sa hanggang 25% share ng pondo para sa flood control projects. 25%? Ang tawag sa kanila, funders o proponents ng insertions. Pero hindi pa sila mapangalanan ni Lacson dahil mas mahalagang mag-ipon muna ng ebidensya bago i-name drop ang kapwa mambabatas na posibleng sangkot. Ayon kay Lacson, may kanya-kanyang dahilan ng mga mambabatas pagdating sa insertions. Ilang halimbawa, ang pagtulong sa kanilang nasasakupan, pagtupad sa campaign promise, o kaya naman para punuin daw ang sariling bulsa. Ang sinumang lawmaker na gumagawa ng insertions para sa infrastructure projects, pwedeng magkaroon daw ng karapatang pumili ng contractor para rito. Yun lang. Una nang pinanawagan ni Lacson na i-disclose o divulge kung sino ang proponent na aamyenda sa 2026 proposed national budget. Pumayag dito si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang Finance Chair ang dapat maglalahad nito, kasama ang dahilan kung bakit ito ginawa ng proponent. Giit ni Lacson, mas madaling masusubaybayan ang mga anomalya kung transparent ang bawat insertion sa budget, para malaman agad kung sino ang nasa likod ng posibleng ghost project. Sa isang naunang exclusive Politico report, lumitaw na si Senate President Cheese Escudero ay naglagay umano ng mahigit 142 billion peso worth of insertions sa 2025 national budget. Ang Bulacan na baluarte ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang nakakuha umano ng pinakamalaking allotment na mahigit 12 billion. Agaran nitong tinanggi ni Escudero at tinawag na demolition job ng mga pabor umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bilang dating investigador, giit ni Lacson, dapat managot ang mga malalaking isda sa korupsyon. So saan tayo lulugar nito? Pati mga senador sangkot. Si Escudero pinupunta rin dyan at saka si Villanueva. Sino mag-imbestiga? Kasi pag tiningnan mo rin, kahit sabihin na natin na si Senador Marcolita ay walang kinalaman dyan, malinis ang budi niya at matapang talaga siya, nakikita naman natin, paano yung mga ibang senador dyan na sangkot? Na nandun, pumupunta din sa Blue Ribbon Committee hearing. Sus ko, self-serving. Conflict of interest. So, Senado, Kongreso, parehong may problema. So, anong gagawin na lang natin? Sino mag-imbestiga? Ito na nga yung sinabi ho natin. Tsaka hindi man po pwede rin ang Malacanang ang mag-imbestiga. Kasi sila mismo dito sangkot. Tatakpan lang nila yung DPWH, bunuan, takpan lang nila yan eh. Gagawa lang ng issue, maghanap lang ng masisisi, maghanap lang ng collateral damage, sacrificial lamb, ganun lang ang magiging resulta. Pero yung bilyones, trilyones na pera ng bayan, wala na yun. Nasabi nga ni Bongbong, tinapo na lang sa ilog. Useless. Kagaya niyang presidenteng useless. So wala. Aasa na lang tayo sa susunod na presidente?
kay Vice President Inday Sara. Sa mga investigasyon nga, sa mga balita kahit nga pangalan ni Martin Romualdez, hindi mabanggit-banggit dyan sa mga flood control, sa mga insertion Mga media, hindi man nila binabanggit. Kung totoosin itong si Martin Romualdez, ang may mga utak ng mga insertion na bilyon-bilyon. Pag-usapan natin kaninang umaga, yung 40 billion pesos na insertion, sinabi ni Toby Chanko, 2 probinsya lang yun, 40 billion insertion. Antindi ni Dracula, saldi mo. Yun mahirap. May pag-asa pa ba tayong mga Pilipino? Hihintay na lang natin si Inday Sara, ganun na lang siguro. So, bingi-bingihan na lang tayo ngayon, magbulag-bulagan na lang. Mukhang ang labo. Sana, pumapil na po dito yung mga military at tulungan nyo ang taong bayan, trilyonis ang pinag-uusapan. Tsaka malabo yan na si Bongbong Marcos may mapanagot dito, kalukuhan ho. Kung kumantay ang gigipitin nila, di ratsada silang lahat. Legit, meron talagang kontratista. Na paldo-paldo ang kita. Ang masaklap, meron pa pala sa Senado. Good luck na lang sa atin. May pag-asa pa kaya? Bisdak Pilipinas. God first.